Good afternoon, guys. Happy Sunday. It's 1:23, I guess, and we are ready to go because today ay ang nila Zeb finally. Sabi ko parang graduation, pero yun yung kanilang Holy Communion sacrament. Finally, we are done. Natapos na nila yung kanilang mga Saturday classes. And ayun na nga, speaking of, since nung in-enroll namin sila niyan, and binigay yung date, sabi, yan, every Saturday yung class nila, blah, blah, blah. So, we were under the impression na, alam namin na March 10, yung kanilang final, or yung the day na makaka-receive na sila ng communion. I was under the impression na Sabado din niya. So, si Daddy, may pasok today, unfortunately. Kasi nung na-realize namin na ang March 10 pala ay linggo, it's too late na hindi na siya get off from work. Like, hindi na. So, no choice tayo. Kami tatlo na ng kids ang pupunta. So, mag-Uber na lang kami. Or Lyft, papunta. It starts at 2:45, but like I mentioned, it's 1:20 something. Pero sabi, be there around 2. So, and it's just like 10-15 minutes away lang naman from here. So, we still have a bit of time. Bihis na yung dalawa sa baba. I'm almost done. I'm just gonna be dumi na salamin. Pasensya na. Pak! Ang ganda-ganda na ng weather, guys, by the way. Today, March 10 din, ang start ng daylight savings time. So, we spring forward the time. Kaninang automatic naman siya sa phone. Kasi anything electronic or digital, nag-automatic siyang adjust dito. Pero, like, syempre, yung ganito, manual mong babaguhin. So, So, 2 o'clock a.m. kanina yung start ng daylight savings time. So, from 2 o'clock, may move na siya ng 3 o'clock because ito na yung start na mahaba-haba na ang araw. So, like today, ang sunset is, sa time na ngayon is 7:23. Pero technically, kung ibibase natin sa time kahapon, 8:23 yun. Which is usually madilim na. So, ngayon, na siya nga, mahaba na yung daylight. Kaya, ini-spring forward yung oras. Para, hindi masyado matagal yung gabi mo. Parang ang tagal mo intayin yung gabi. And then, the other way naman, ano ba yung tawag doon? Yung fallback. Kasi sa November, hanggang November to. So, may specific date sa November na, yun, ibabalik mo ulit siya ng paatras. Kasi, maikli yung araw. So, ibini-move siya ng pabalik para feeling mo mahaba yung araw. At least na-extend yung araw mo. Guess nyo ba yun? Medyo tagal ko din ina-analyze ko ano bang purpose nito. Kasi meron kasi ako nababasa dati na gusto na nilang i-abolish yung tanggalin na yung mga daylight savings time, blah blah blah. So, anyway, hindi pa rin natatanggal. So, yan. Alay ako. Yan lang. So, later on, pagkatapos, dadaan siguro kami saglit sa Goodwill. Let me just, look around, see. Gusto kong bumili ng jeans, pang work. Pero hindi yung kasi most of my jeans are like skinny jeans, yung fitted. So, gusto kong maghanap ng straight cut or, yeah, para pag naka-rubber shoes ako, yung hindi nakikita yung, pag kasi ako, pag naka-skinny jeans ako, so pag nag-rubber shoes ka or nag-sneakers ka, kitang-kita yung sapatos mo, diba? Pagka straight ka, kasi kahit paano, natatakpan, kasi nga, diba, hindi naman Columbia yung tatak ng sapatos ko, so, yun lang. Pero, hindi ko alam, kasi kasama ko yung dalawa, tingnan natin kung hindi sila mabubugnot pag nagtingin-tingin ako. Anyways, so yeah, let's prepare going soon. Okay, we're ready to go. Na nga rin pala, the weather is so good. I'm so happy. Like right now, it's 6 degrees. And for the next couple of weeks, puro positive yung ating weather. Like 7, 8. But merong forecast ng snow bandang March 21 and 22. But hopefully, hindi na siya matuloy. Although, basing from last year,
Mag-isang taon na kasi kami, guys. Grabe, ang bilis, ano? Basing on last year, April 22, I remember that, nag-snow. So, as in yung medyo malakas na snow. Kaya, I feel like, hindi pa to completely, spring season. Pero, ayan, March 22, 23, 24, may snow forecast. But for the next few days, like 7, 11, 12 degrees. Masaya na ako dyan. Kaya, ang happy. Hindi na, yung mga bata, hindi na sila nakapang inner, yung thermal wear. As in, yung long sleeve lang nila yung suot nila. Wait, i-vlog ko later. Tapos, meron silang light na jacket na medyo pang spring. Like me. Yan, yung ganitong jacket. Ito na yung papasuot ko dun sa dalawa. Alright, let's go soon. By the way, ayun pala yung ni Zebo. Kasi nag-iinggit siya dahil si Zach meron parang ganyan, bahay-bahayan. Alam niyo na, pag bata, diba? Ginagamit natin yung kumot na bahay-bahayan. Kino-cover ni Zach yung place niya. Tapos ito, nung nakita namin ni Daddy last time sa Habitat for Humanity, kinuha na para meron din si Zeb kasi nga nainggit siya dyan. Anyway, let's go. Dito na kami. Ayun si Zach. Si Zeb nasa kabilang side. Tapos na. Tapos 4 mahigit na. Si Daddy ay 5 o'clock pa ang out. So, hindi na siya sunod dito. Kakain lang kami. A small celebration of their Holy Communion. How did it taste, Seb? Huh? Tell me, how did it taste? Like cardboard. Yeah. It tasted like a chip, but someone sucked out all the taste from it. Hey, I told you last time, right? It doesn't have taste. It tastes like cardboard to me. Well, have you eaten cardboard? So, yeah, how do you know the taste? Cardboard before. Licked? Yes, What? It tastes like paper. You ate paper before? Actually, yeah. I was gonna get something, but then because I wasn't looking, because I wasn't paying attention, because I knew what it was. But then I accidentally got a tissue, and then I had to spit it out. Yeah. So yeah. Okay. Okay, kain tayo. The other door, ha? The other door is have parang early dinner na. Yeah, this way. Oh. Yummy? Yeah, Okay, our orders here. May kulang pang pizza. This is moin, order steak and mashed potato with veggies. What they call that? Chicken wings na honey garlic, tsaka pizza nila na pepperoni. Still waiting. Let's eat. Okay, we're done eating.
Sarap. This is like chicken and pizza. I'm not Really? sure why. So what's the rating? A lot out of 10. A lot out of 10. Yes. Dinner na yan. Alas 6 na kasi eh. At maliwanag pa tayo. I'm so happy. Okay, Daddy is in there. Sa Save on Foods. He's in there. Hindi na siya sumunod sa amin. Sabi ko kasi sumunod siya sa amin. Sa pagkain, sabi niya, hindi na daw. May bibilin daw siya sa grocery. So, yes. Let's go. Hey guys, we're home na. Alas 7 na. At ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko. May araw pa. Ang saya-saya. Kasi sa, Wednesday, ang work ko is until 9:30. Oh yeah, 9:30 closing. Kasi siguro madilim na yun pala. Kasi today nga is 7:43 ang sunset. Pero masaya na ako dyan. At least, pagka medyo late yung uwian, like yung 5 to 7, hindi, 2 to 7 na shift, uuwi pa ako ng maliwanag. Anyways, yeah, we got our certificates of Holy Communion. Yay! Nakompleto na natin. Hindi naman kompleto, pero yeah, we did ano yun? Reconciliation. Now, communion. And then next natin ay confirmation. If I'm not mistaken. Pag ano pa tayo ng mga bandang 12 years old. So, nagtatanong si Zach. So, do we still have to go to Saturday church classes? Hindi na. Ready go. Sog. Anyways, tomorrow is gonna be an exciting day, Monday, dahil field trip ni Zeb. And at the same time, ako ay isang volunteer nanay. Yay! Kasi dun sa field trip form nila, yung consent, kung i-allow mo yung anak mong sumama. Meron ding checkbox dun na, I would like to volunteer. So, hinintay ko yung talaga, kumbaga binigay yung form or consent form 2 weeks before. Nung time na yun, mag-i-start pa lang ata ako mag-work. Mag-i-start pa lang yata ako mag-work sa Columbia. Tapos, sabi ko, gusto ko mag-volunteer. Pero, ang hirap masabi ng schedule ko. Kung may pasok ako or what. Nung time na yun, bago pa ako mag-start ng first na pasok ko talaga, nag-email na ako ng 2 date request, which is March 2 and March 10, which is today. March 2 kasi yung first aid training ko last week. That's March 10 is yung ito, yung kanilang tawag dito, communion. So, nag-request ako way before pa ako mag-start mag-work. Tapos, nung nalaman ko naman yung field trip, yung about sa field trip, parang after 2 days. So, sabi ko, hala, kaka-email ko lang. Tapos, hindi pa nga nagre-reply sa akin yung manager. Sabi ko, kaka-email ko lang ng request. Nahiya naman ako mag-email na naman. Kasi hindi ko pa nga sure kung mapapagbigyan ba yun. Kasi nga, hindi siya nagre-reply. Tapos, in the end, hindi ko alam kung, kasi wala siyang confirmation kung nabasa niya ba or what. Pero in the end, yung mga sinabi kong dates, wala akong pasok. So, ayun. Pero nadadyahi akong mag-email na naman. Parang magkasunod pa March 10. Tapos, March 11 naman, itong field trip nila. Sabi ko, I will let it be. Tapos, titignan ko kung ma-off ako sa March 11. Tapos, nag-email na yung teacher ni Zeb na parang, Mami, si Zeb na lang hindi nagpapasa ng form. Sasama ba siya sa field trip? Kasi sabi ko, ay, sige po. Tinagalog. Pero puti yung teacher niya. Sabi ko, I will pass it to Zeb to bring to school on Monday. Kasi Friday yun nung nag-email siya sa akin. Sabi ko, the reason for the delay is this. Sabi ko, ganyan-ganyan. Kakastart ko lang kasi ng mag-work. At hindi ko sure kung mabibigyan ako ng off. Sabi ko, gusto ko mag-volunteer, pero hindi ako sure kung off ako sa day ng Sabi ko, pwede ba mag-sign up ako? Tapos, just in case off ako nun, mag-volunteer ako. Tapos sabi ni teacher, unfortunately, hindi. Kailangan confirm. Kailangan sure na. Sabi ko, tapos nung,
As in, nung deadline, as in the day before the deadline na talaga na kailangan ng mag-confirm kung mag-volunteer o hindi. Ni-risk ko. Sabi ko, sige, mag-volunteer ako. Sabi ko, just in case na lang. Kasi diba, 4 kami magkakaklase sa Columbia. Meron kaming group chat. So, sinabihan ko na sila na lang. Nasabi ko, guys, just in case may pasok ako ng March 11, tas off kayo, pwede naman pa-switch ako sa inyo. Ganyan-ganyan. Pumayag naman. Pumayag naman. Sabi ko, even si Shishina nga. So, sabi ko, just in case lang, I'm crossing my fingers. Tapos, so, umuon ako dun sa teacher ni Zeb. Sabi ko, confirm, mag-volunteer ako, blah, blah. Bahala na din kung what if lahat kaming 4 may pasok din, ano. Tapos, timing, lumabas na yung schedule namin and wala akong pasok ng 11. Tapos, silang 3 meron. Napaka-timing talaga. Like, what if, diba, 4 kami may pasok. Di wala ako sa kanila wala akong mapapakausapan sa kanila. Meron sa iba, pero syempre, hindi pa naman kami close. So, yun. Silang 3 may pasok. May pasok bukas ako, walay. Tapos, ang pasok ko ay sa Tuesday. Tuesday, Wednesday. Tapos, bala ko sa, usually, yung volunteer ko sa tax clinic, every Monday eh. So far, nakaka 2 Mondays na ako. Pero since meron nga bukas event si Zeb or field trip, hindi ako makaka-volunteer ng Monday. So I was thinking Thursday ako mag-volunteer. I try to keep my Friday. Since wala akong pasok ng Friday sa work and si Daddy off ng Friday. So, hindi ako mag-volunteer ng Friday kasi sayang naman off niya. Tapos wala ako dito sa bahay. Or hindi kami makakagala. Charot. Yun lang talaga pag off niya, di ba? Kung saan kami nakakarating. So, kala mo, ang layo na nararating. Kung saan kami napupunta, ganyan. Nakakapag-date saglit. So, ayun. Sabi ko, kahit napagod-pagod yung Thursday ko, na until closing, 9:30, mag-volunteer ko ng Thursday. Pagod yung Wednesday ko, hanggang 9:30, makaka-uwi ako niyan mga 10:15 maximum na siguro. Tapos kinabukasan, maaga ulit dun sa volunteer. Pero okay na yan kesa Friday. Kasi required kami na mag-volunteer once a week doon sa tax clinic. Yeah. Pero din naman, kung hindi once a week, kunyari in 1 week, 2 times ka nag-volunteer, pwede din yun. Basta mako-fulfill mo at least 6 hours. Alam ko 6 hours yun eh. 6 hours per week. So, meron kang makukumpletong oras yun. Hindi ko alam kung ilan. So, anyways, ayun lang guys. Excited din ako. So, 8:45 ang call time ko din, tulad nila. Tapos, aalis daw kami after nilang mag-attendance. And then, hindi lang yung grade nila Zeb or section nila Zeb. Magkasama din silang grade 6. Tsaka may isa pang grade. Hindi ko alam kung anong grade yun. Kasi parang alam ko 3 class yung pupunta. And sa downtown, yung venue kasi is parang concert hall. So, hindi ko alam kung play, kung musical, or ano man yung papanoorin nila. Pero yung venue ng field trip nila is a concert hall. So, magkakaalaman. And nakalagay dun, may guidelines na sinend sa mga volunteers, ganyan. So, do not use the volunteer time to talk to the teacher with regards to your child. Ganyan. Parang, wag mong abusuhin na mag-volunteer ka, tapos iti-take advantage mo yung time para magtanong ka sa teacher about sa ano ng anak mo. About your child. So, hindi ko alam kung ano magiging papel ko. And, in-announce daw sa klase nila na volunteer ako. Parang kailangan nila ng 4 volunteers. And so far, 3 pa lang daw yung nag-volunteer. So, nagtatanong daw dun sa yung teacher niya sa class kung sino pang parent ang pwedeng mag-volunteer. Kasi so far, ako daw, tas yung meron pang 2 parents na mag-volunteer. So, ayun. Kaya alam ng mga kaklase niya, nakasama ang nanay ni Zeb sa field trip bukas. Tapos, babalik kami ng hanggang 12 o'clock lang doon. Tapos, pagbalik nila ng school, saka sila magla-lunch break. Hindi sila magdadala ng backpack or anything eh. So, yun. Tapos, pagbalik nila sa school, uwi na din ako. Yun lang. Excited ako.
Anyways, I'm gonna end the vlog here kasi na-realize ko hindi pa rin pala ako nag-i-edit ng vlog ko the other day. So, with that said, good night. See you tomorrow. And then, hindi na ako mag-vlog bukas kasi syempre mga bata, hindi ko naman pwedeng i-vlog yung mga yun. So, see you on the next one. Bye!